Idireklamo ng isang IT company ang isang babaeng manager ng GMA News TV dahil sa halos 7 milyong pisong tseke po na natalbugan. Narereklamo rin siya ng panloloko umano sa iba pang kumpanya at ilang katrabaho. Iginit naman ng GMA, hindi nito kinukonsinti ang anumang panlilinlang ng sinumang tauhan ng network. Saksi si John Consulta. Gumulog sa NBI ang isang IT company na nagbebenta ng mga computer at iba pang gadget matapos daw silang maloko ng 6.7 million pesos. Ang kanilang inireklamo, si Angela Maurin Directo, isang program manager sa GMA News TV. Pakilala daw ni Directo, konektado siya sa Cheat Charm Trading na may tanggapan daw sa Las Piñas. Madali niya nakukuha yung loob. And alam niya siguro yung pasikot-sikot kung paano bilugin or pauohin yung kliyente. I-deliver ng kumpanya kay Directo ang in-order nitong 215 units ng laptop, desktop at tablets kapalit ng 4 na post-dated checks. Pero laking gulat na lang nila nang tumalbog ang lahat ng tseke na inisyu ni Directo. Nag-text pa raw ito noong April 10 na pinopondohan na niya ang bank account. Sabi niya na medyo mahaba lang daw yung pila, nakapila yung yaya niya. Tinawagan namin yung bangko, chinek namin kung ano yung situation sa bangko, and then wala namang pila. And then after that, hindi na namin siya makontak. Wala na, patay na yung phone niya. Pinuntahan namin yung company, which doesn't exist. Bahay pala siya, hindi kumpanya. Ayon kay Attorney Cesar Bahani, hepe ng Anti-Fraud and Action Division ng NBI, ipapasugpi na raw nila ang akusado para makuha ang kanyang panig. Interviewin natin, kuha na natin ng statement sa affidavit yung mga biktima, paano ba nangyari, establish natin yung elements ng crime ng estafa, yung deceit or abuse of confidence, saka damage to the victims. So para estafa to, pero kung malaki to, pwede maging syndicated estafa to. Nakatanggap na rin ang GMA ng mga reklamo ng fraud at estafa laban kay Directo mula sa iba pang kumpanya at individual, kasama ang ilang mga opisyal, empleyado at talent mismo ng network. Sa isang statement, sinabi ng GMA na hindi nito kinukonsinti ang anumang panloloko ng sinuman sa network. Nagsasagawa na rin ng investigasyon kung ginamit ba ni Directo ang GMA sa kanyang mga personal na transaksyon na inireklamo ngayon. Handa rin ang GMA na makipagtulungan sa lahat ng may mga kaparehong reklamo laban kay Directo. Kwento ni Hiron, ang modus daw ni Directo, kumuha ng mga laptop at tablet para maipasa sa mas murang halaga sa kanyang mga investors na pang-iengganyo lang pala para makakuha siya ng mas malaking pera. Ganun pala yung scheme niya, na bibili sa'yo ng units, and then, well, yung perang ginagamit doon is from her investors. I think doon sa mga co-workers niya. So invest mo na halos lahat kung ano yung meron ka. Kasi amount nung pagbalik sa'yo. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ni Directo, pero hindi na ito pumapasok mula pa noong April 11. Hindi rin ito sinasagot ang aming tawag. Hindi pa malaman kung nasaan ngayon si Directo. Pero sabi ng NBI, kung nakaalis man ito ng bansa, maaaring hilingin ang tulong ng NBI Interpol. Yung bansang pupuntahan niya ay yung bansa na may extradition treaty sa Pilipinas, pwede yun. Pwede siyang mapabalik dito sa ating bansa para harapin yung mga kaso laban sa kanya. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. At sa showbiz saksi, naging emosyonal si Aramina habang ikinikwento kung ano ang nagtulak sa kanya para idemanda ang kapatid na si Christine Reyes. At Richard Gutierrez may pahayag na sa balitang nasita raw siya sa South Luzon Expressway dahil sa speeding. Darito ang report. Masakit sa akin itong gagawin ko kasi sikat siya ngayon. Ayoko siyang masira. Pero hindi na kaya yung masyado na niyang hinahamak yung pagkatao ko. Parang niyuyurakan na niya. Naging emosyonal si Aramina nang ireklamo ng libel at grave coercion ng kapatid na si Christine Reyes sa Quezon City Prosecutor's Office ngayong hapon. Ayon kay Ara, nagpasya raw siyang kasuhan ng nakababatang kapatid dahil sa mga text na ikinakalat nito laban sa kanya. Nagugat daw ang problema sa bahay na binili nila para sa kanilang ina. Sabi ni Ara, napag-usapan umano nila na si Christine ang magbabayad ng 1 milyong pisong down payment, habang siya naman daw ang magtutuloy ng hulog na aabot sa 2.3 million pesos.
Pero ngayon, sinisingil daw ni Christine kay Ara ang 1 milyon na ibinayad nito sa bahay. Ito'y kahit nasa pangalan naman daw ni Christine ang bahay na binili at kasalukuyang tinitirahan ng kanilang ina. Sa text umano ni Christine, sinabing kung hindi raw makakapagbayad si Ara, kukunin daw niya ang mamahaling sasakyan ng kanyang ate. Hindi perang habol ko po dito. Ang ano ko po yung pag-uugali niya. Na hindi ko naman... Sorry, Tito Dar, kasi hindi ko kalain na magagawa niya sa akin yun eh. Na mismong kapatid ko ang nasabi ng ganun. Nang tawagan ng GMA News ang numero ni Christine, wrong number ang sinasabi ng sumasagot. Mariing itinanggi ng kapuso actor na si Richard Gutierrez ang napabalita sa radyo at sa internet na nasita siya sa South Luzon Expressway dahil sa speeding. Wala rin daw siyang pulang sports car gaya ng tinutukoy sa ilang ulat dahil itim na SUV raw ang kanyang sasakyan. Impossible na nasa STEX ako ng 9 a.m. dahil na nasa Nasugbu na ako by that time. And I wasn't driving any car. I'm riding my van for work. Matapos sa mga pahaging sa Twitter, kinumpirma na mismo ni Heart Evangelista at Daniel Matsunaga na break na sila. Like I said in the beginning of each relationship, you hope for the best, but there's nothing, what do you call this, certain in life, and there's nothing permanent. It's always change. Bagamat bakas sa mukha ni Heart ang lungkot, sinabi niyang magiging maayos din daw siya. Si Daniel naman, sinabing nakaapekto raw sa relasyon ng pagkakaiba nila ng kultura ni Heart. Gayon din ang madalas umano nilang pagkakalayo. Sa kabila nito, aminado si Daniel na mahal pa rin niya ang dating girlfriend. I apologize, of course, for everybody who's expecting the two of us to be together, you know, like, she's a great person. I have nothing to say against Heart, you know. Everybody knows I love Heart so much. Para sa saksi, Isay Reyes, nag-uulat. At sama-sama natin saksihan mga salitang Ingles na binigyan ng bagong kahulugan ng mga Pinoy. Patok sa Twitter. Balitang hati, naging liga ng katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi.